Hob Kabanatang 22 hanggang 24. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Ang ikatlong sagutan, nais ni Hob na iharap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Inireklamo ni Hob ang ginagawa ng masama. Hob Kabanatang 22, ang ikatlong sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman. Ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila? May pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Dahil ba sa takot mo sa Kanya kaya Kanya sinasaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi. Ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa mga ginagawa mong mga kasamaan. Mga kapatid mo iyong pinaghuhubad upang sa utang nila sa iyo sila'y makabayad. Ang mga nauuhaw ay hindi mo pinainom, hindi mo pinakain ng mga nagugutom. Lakas mo ang ginagamit kaya lupa'y nakakamkam at ibinibigay ito sa iyong kinalulugdan. Hindi mo na nga tinulungan ang mga byuda, inaapi mo pa ang mga ulila. Kaya napapaligiran ka ngayon ng mga bitag at bigla kang binalot ng mga sindak. Paligid mo'y nagdidilim kaya di ka makakita. Maging tubig nitong baha ay natatabunan ka. Di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan at ang mga bituin sa itaas ay kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahahatulan, pagkat sa ulap siya'y natatakpan. Akala mo'y dahil sa ulap ay di na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan, landas na tinahak ng mga nasanay sa kasamaan? Kahit wala pa sa panahon sila'y tinatangay na ng baha, sapagkat ang kanilang pundasyon ay lubos na nagiba. Sinabi nila sa Diyos na sila'y kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito sila pa rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid, ang mabuting nagagalak kapag nakita nilang ang masamay napapahamak. Sabi nila, ang mga kaaway nating nalugmok at ang mga ari-arian nila ay natupok. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa. Makinig ka sa Kanyang itinuturo, mga sinasabi niya'y itanim mo sa iyong puso. Manumbalik ka sa makapangyarihan, ikaw ay magpakumbaba at alisin mo sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Ang lahat mong kayamanan ay itapon mo sa alabok at ang mga mamahaling ginto ay ihagis mo na sa ilog. Ang Diyos na makapangyarihan ang ituring mong yaman, na siyang ginto't pilak na iyong papahalagahan. Sa makapangyarihang Diyos ka palaging magtiwala at ang may kapal ang pagkukunan mo ng tuwa. Papakinggan niya ang iyong panalangin kaya't ang mga panata mo ay iyong tuparin. Lagi kang magtatagumpay sa iyong mga balak at ang landas mo ay magliliwanag. Ang mga palalo'y ibinabagsak nga ng Diyos, ngunit inililigtas ang mapagpakumbabang loob. Ililigtas ka niya kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katuwiran. Hob 23 kabanata. Nais ni Hob na iharap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Ito naman ang sagot ni Hob. Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob, bagamat ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan? Hindi, sa halip hinaing ko'y kanyang papakinggan. Sapagkat ako'y taong matuwid na haharap sa kanya, kanyang ipahahayag na ako'y walang sala. Sa dakong silangan hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Di ko rin siya nakita sa dakong hilaga at sa bandang timog ni bakas ay wala. Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Pagkat landas niya ay aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daanan. Ako hindi lumalabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iniingatan. Hindi siya nagbabago at di kayang salungatin, walang makakapigil sa nais niyang gawin.
Isa sa katuparan niya ang plano niya sa akin, ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Kaya ako'y natatakot na sa kanya'y humarap, isipin ko lamang ito ako ay nasisindak. Pinanghihina ng Diyos ang aking kalooban, tinatakot ako ng makapangyarihan, sapagkat kadiliman ang nasa aking palibot, dilim nitong taglay sa mukha ko ay bumalot. Hob 24 na kabanata. Inireklamo ni Hob ang ginagawa ng masama. Bakit di nagtataka ang makapangyarihang Diyos ng araw ng paghuhukom upang masaksihan ng mga matuwid ang kanyang paghatol? Binabago ng mga tao ang hangganan ng mga lupa, nagnanakaw ng mga hayop na iba ang nag-alaga, tinatangay nila ang asno ng mga ulila, kinakamkam sa mga byuda ang bakang isinangla. Ang mahirap ay itinataboy sa lansangan at dahil sa takot naghahanap ito ng taguan. Kaya ang dukha tulad ay asnong mailap, hinahalughog ang gubat, mapakain lang ang anak. Gumagapa sila sa bukid na hindi kanila, natirang ubas ng mga masasama pinupulot nila. Kanilang katawan ay walang saplot, sa lamig ng gabi, wala man lamang kumot. Naulanan sila doon sa kabundukan. Mga pagitan ng bato ang kanilang silungan. Inaalipin ng masasama ang mga ulila, mga anak ng may utang kanilang kinukuha. Hubad na pinaglalakad ang mga mahirap, labis ang gutom habang sila'y pinapagapas. Silang nagkakatas ng ubas at ulibong, ngunit di man lamang makatikim ng alak at langis nito. Mga naghihingalo at mga sugatan sa loob ng lungsod ay nagdadaingan, ngunit di pa rin pansin ng Diyos ang kanilang panawagan. May mga taong nagtatakwil sa liwanag, di nila ito maunawaan, patnubay nito'y ayaw sundan. Bumabangon ang mamamatay tao sa madaling araw at ang kawawang dukhay kanyang pinapaslang. Pagsapit naman ng gabi siya ay nagnanakaw. Ang nakikiapid ay naghihintay na dumilim, nagtatakip ng muka upang walang makapansin. Kung gabi naman sumasalakay ang mga magnanakaw, ayaw nila sa liwanag kaya't nagtatago pagsikat ng araw. Liwanag ng araw ay kanilang kinatatakutan, ngunit di sila nasisindak sa matinding kadiliman. Sinabi ni Zophar, ang masamang tao'y tinatangay ng baha, sinumpa ng Diyos ang kanilang lupa. Sa ubasan nila'y niwalang mga has magsaka. Kung paanong ang yelo ay natutunaw sa tag-init, gayon din ang masama naglalaho sa daigdig. Kahit ang kanyang ina sa kanya'y nakakalimot, parang punong nabuwal, inuuod at nabubulok. Pagkat inapi niya ang babaeng di nagkaanak at ang mga biyuda ay kanyang hinamak. Winawasak ng Diyos ang buhay ng malalakas. Kapag siya ay kumilos, ang masamay nagwawakas. Hayaan man ng Diyos na mabuhay ito ng tiwasay, sa bawat sandali siya'y nagbabantay. Umunlad man ang masama, ngunit panandalian lamang, natutuyuring tulad ng damo at halaman, parang bungkos ng inani na binunot sa taniman. Kasinungalingan ba ang sinasabi ko? Sino makapagpapatunay na ito'y di totoo?